Ngayong araw nga ay pupunta kami sa kakilala ni tatay para magtanim ng palay. Okay na 'to kaysa naman sa mag-cellphone na lang kami buong maghapon. Binidyo ko na nga para ipakita sa inyo kung gaano kalayo ang lalakarin. Tingnan niyo naman ang tatay ko parang namasyal lang, 'di man lang nag-long sleeve. Sabagay sanay naman kasi sa ganitong trabaho. Ako nga minsan nagtatanggal din ng long sleeve kapag naiirita. Oops, muntikan pa nga sumimplang yung tatay ko, charot lang. Mabilis kasi itong katawan ng niyog kahit ako nga hindi nakatakas at nung isang araw sumimplang ako. Buti na lang isang beses lang at walang nakakita. Kung hindi ay naku sobrang nakakahiya. Malayo-layo pa nga ang lalakarin pero nagrereklamo na kami. Tingnan nyo naman yung dala ko, ang laki-laki, konti lang naman yung laman na tubig. Kahit ano na nga lang yung pagbitbit ko dahil nangangalay na ako. Grabe B, ang bigat talaga. Tiis ganda nga ako dito dahil may bayad naman. Maghihingi na lang ako sa tatay ko pamasahe lang papuntang university. Ganito talaga ang buhay ng tulad namin mahirap. Pero hindi iyon ang rason para ikay sumuko na lang sa buhay. Minsan talaga ay kailangan mong magtiyaga para may nilaga. Mahirap kami pero hindi ko ikinakahiya yun. Proud pa nga ako. Dahil sa sipag ng mga magulang ko, third year college na ako ngayon. Sinusuklian na lang namin ang sipag nila dahil nag-aaral kami ng mabuti. Nag-medyas na nga ako at baka may linta dun sa tataniman namin. Mahirap na at baka wala akong magawa pag may linta. Siyempre, baka di ako bumaba. Pagpasensyahan nyo na, yun talaga kasi yung kahinaan ko. Baka umuwi ako nang wala sa oras. Kung hindi nyo kasi na itatanong, inong unang beses na may lintang nakadikit na sa paa ko, ang hirap matanggal. Diyos ko, pati tanim ko, inulit ko dahil sa nagwala ako. Ang hirap kasi tanggalin. At finally, pagkatapos ng kalahating oras, inakaabot na nga kami sa destinasyon namin. Nagpahinga lang kami ng kaunti at sabak na ulit. At ito na nga at nagbubulot na kami ng palay na aming itatanim. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog to pero ang tawag sa amin ay ganay o naggaganay. Only Waray knows. Kalahating kahon nga yung tataniman namin. Goods for one day na to para sa amin kasi mahirang nilalang lang naman kami. Nakakapagod nga ang ganitong trabaho pero solid naman kasi after 3 months may bigas ka na. Para sa mga hindi pa nakakatry nito ay sobrang sakit sa likod at paa. Pero ma-enjoy mo naman kung kasama mo pamilya mo. At ito nga yung pambato namin sa pamabilisan, tatay for the win. Sobrang lawak na talaga ng tataniman namin. Masakit na sa likod pero carry pa naman. Pero dahil sa lunchtime na ay kakain muna kami. Pagkatapos nga namin kumain, inanguha muna kami ng talbos ng kamuting kahoy. Para sa hindi nakakalam, pwede po itong ulamin. Ginagataan lang po ito. Kung wala kayong pang-ulam, goods na po ito kung meron kayo sa bukid nyo. At para naman po sa mga hindi kumakain ito, ay hindi ko na po problema yon. Charot! Enjoy na enjoy nga kami sa pangunguha ng talbos ng kamuting kahoy dahil may kasamang bangayan. Hindi naman talaga maiiwasan sa magkakapatid yun. Grabe mga babe, parang hindi ako natutuwa sa mga kamuting kahoy na to, ang tatangkad. Ako pa yung nag-a-adjust, maabot lang yung pakay. Kung nagsasalita nga lang siguro to, baka pinagtawanan pa ako at sabihin ginusto mo yan, kaya panindigan mo. Medyo madami na nga yung nakuha namin, pero sabi ng kapatid kong nagbibideo, kulang pa yan, kaya dinagdagan pa namin. Shootabi, nasasabi niya lang yan kasi hindi siya yung kumukuha. At dahil sa kulang pa nga daw, naganap pa ako sa kaduluduluhan. Shootabi, kakulay pala ng damit ko yung mga dahon. Baka nga kung lumayo pa ako ng konti, di na nila ako makita. Sabi ko na nga ba, di na ako makikita. Kung di lang itim yung salawan ko, baka iniwan na nila ako. Sige B, push mo yan. Huwag mong bitawan hanggat di mo nakukuha. Ginanon ka lang din naman, di ba? Pagkatapos kang pasagutin, iniwan ka lang din. At patapos na nga kami, kaya binilisan na namin. Buti naman at makakauwi na din. Hindi kasi ako nakapag-online kasi walang signal. Kawawa naman yung sugar baby ko. Baka naghihintay na sa chat ko. Charot, naalala ko wala pala ako nun. At ito na nga yung pinakahihintay namin. Finally, matatapos na din. Mabilis naman sila kaya kaya na nila yan. Alas 4 na ng hapon kaya aabutin na kami ng dilim pa uwi. At ito namang kapatid kong bida-bida, bida-bida talaga. Kaya siya na yung pinatapos ni tatay. Mabilis naman talaga itong kapatid ko, kaya kayang-kaya niya na yan. At dyan na nga kayo at uuwi pa kami. Mahaba-haba pang lakaran ang lalakarin namin. Babu!